Gumawa po ako ng itag noong nakaraling gumakanayon or yung sun-dried meat po. At sa tingin ko, pwede naman ng bawasan. Tama-tama ho, makulimlim yung panahon. Pata po ito ng baboy, kaya naisip kong dito din sa pata ihalo. Para po malinis yung kanyang sabaw, tatanggalin ko lang tong unang kulo. Diretso pa kulo na po ulit, hindi na ako naggisa. Patis, paminta, pork cubes, dagdag lasa. Lagi po natin kasama mga gulay-gulay at upang dagdag sustansya sa kanya sabaw. Unahin ko na po ito sibuyas, saka patatas. Lagay ko na itong mga huling gulay-gulay. Lord, bless this food. In Jesus' name, Amen. Yung sabaw po niya, may amoy at saka lasa na parang nilaga na sinahugan mo po ng daing. Yun ang nadala na kaibahan nito nga pong itag. Ano? Ganun din. Medyo malangis-langis pa ho siya. Oh. Tsaka may kaunting lutong yung kanyang balat. Parang kumakain ng litid dun sa itag. Pero ito naman po sa pata. Oh. Kita nyo naman pa lang sa itsura po niya. Napakalambot. Ayan, pwede na humpunit-punitin. Ang sarap po. Ganito yung amoy at saka lasa ng mga authentic na pagkain probinsya. Dahil yung mga gumagawa nga lang po nito, yung mga elders natin, at hindi na masyadong na-adapt ng mga bagong henerasyon ngayon. Kaya kung gusto mo matikman yung mga ganitong luto, kailangan pang umakyat ng mga bundok o sa mga pating maliblib na lugar. Pati po sa gulay, kumapit yung lasa ng itag. Ang sakap po ng bagsak ng sabaw sa sikmura, nakakagaan na pakiramdam. Meron pa ho yung isa natira. So kung may suggestion ka din at kumakain ka din ng itag, comment mo na po below para sa mga susunod kong upload. Yung request mo kung available ang sangkap, ang gagawin ko ng video. At bago ko po tapusin ang mukbang ng inyong kanayon dahil medyo mainit, hindi ko mabilis kainin. Baka pwede naman pong maglambing ang inyong kanayon, papindot naman ng follow at pa-share na din. Maraming salamat po mga kanayon. Daan po kayo, kain tayo. Yun yung kanyang balat, ang ganda. Purong laman sa kabalat. Walang masyadong taba yung itag. Panalo.